Alright, magandang gabi. Good morning sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin 'to. Panahon na ba, 'no, panahon na bumalik sa ICC ang Pilipinas? Oo. Nasubukan na ho natin ng, Marcos administration na gampanan ang tungkulin nito sa international community of nations. Okay? Walang kasalanan si PBBM sa pagkalas ng Pilipinas sa ICC diyan sa Rome Statute. Kasalanan ito ni Duterte dahil sa takot niya nang malaman niya ho na siya po ay iniimbestigahan na. No? I stand corrected na yung kanyang kaso nagsimula ay 2017, hindi pala yung 2018. Noong 2017, sinampahan siya ng kaso ni na Trillanes, ng grupong Magdalo. Tapos, nung nasampahan siya ng kaso, ang sabi niya pa nga doon ay go ahead. Diba? And then later on in 2028, he realized na mas bigatin pala ang ICC. Talagang prosecute at merong ng mga nahahatulan. So, ang ginawa niya, dali-dali na sumulat sila sa Secretary General ng UN para sabihin na kami lumalayas na sa Rome Statute. And after a year later, ay kalas na po tayo. Ngayon, ito ho, si PBBM noong 2011, kabilang ho siya rito sa mga senador na bumoto no pabor sa ratification ng Rome Statute under ng 15th Congress. Isa lamang ho ang tumutol dito. Kilala niyo kung sino yung tumutol dyan sa Rome Statute na yan? Comment niyo ho kung sino yung tumutol dyan sa mga senador natin. 20 years hearing is enough para sure na makonvict. Grabe yung tagal naman. Hindi naman 20 years. Mga ano lang, 2 to 8 years po yung itinatagal daw ng hearing doon. Comment nyo kung sino yung tumutol doon. Alright, so ayan o. Pirma ni PBBM doon. Kabilang siya sa mga nag-ratify. Ngayon, etong si Miriam Santiago at saka si Loren Legarda, yung isa, sila ho yung dalawa ng mga talagang nag-push nitong mapabilang tayo, maratify tayo dyan sa Rome Statute. Noong 2008 ay kabilang ang Pilipinas sa nag-draft ng treaty. Okay, sabi rito, the Rome Statute was first signed by ERAP way back year 2000. According to the late Senator Santiago, August 16, 2011 sponsorship speech after Estrada's ouster, hindi po yan ni-ratify ni Gloria Arroyo. And then 11 years later, mula noong 2000, IC Pinoy na nung panahon niya na finorward niya, 2010 siya naupo, and then ganito yan 2005 may pumunta kay Gloria Arroyo, na hinihingi sa kanya na i-ratify yan pero hindi niya nga po inaksyonan. And then 2011 kay Pinoy pinuntahan siya para yung committee report ay dalhin na sa plenaryo at mapagdebatihan na ng mga senador natin kung raratifikahan nila ito. So sabi dito, who immediately forwarded to the Senate. Ito na nga yun. Okay, ngayon, Senator Miriam Santiago Shepherd, Senate Resolution 57. Senator Santiago Shepherd, the senator's concurrence. She told them in her sponsorship that the Rome Statute was the most important institutional innovation since the founding of the United Nations and a benchmark in the progressive development of international human rights. Yan. So ngayon, yung mga nagagalit ngayon kay PBBM, mga kapatid, hindi kayo dapat magalit sa kanya. Magalit kayo rito kay Miriam. Okay? Idol na idol nyo noon si Miriam Santiago. So yung mga nagagalit ngayon, maganda naman yung layunin eh. Kasi isa nga, sabi ko nga ang mga members po ng Rome Statute, yung mga member states, ay mga bansang mga malalaki po ang ekonomiya. Okay? So kung ito po ay nakakasira sa soberanya, sa hudikatura, sa palagay nyo naman ho kaya, bakit nananatili ang mga malalaking bansang ito? Diba? Na may mga mas malalaki pang problema sa atin, nananatili diyan, diba? Sa Rome Statute.
Ito ang problema sa atin eh. Pag tayo yung tayo, sasali tayo. Pag tayo na yung tatamaan, ayawan na, kakalas tayo, walk out na tayo, ganun. 'Di ba? Ngayon, ang ganda ng explanation dito. Explanation of yes vote on the ratification daw. Sabi diyan ay through membership daw sa ICC, we will uphold our acceptance of international human rights and humanitarian law principles as part of the law of the land under Incorporation Clause 1987 Constitution. ICC provides us the opportunity to access international justice in the event that we lack resources to directly prosecute serious international crimes without impinging upon the primacy of our national courts. Okay? So it is a measure that allows us to prevent Philippine territory from inadvertently becoming a refuge for international criminals. Kaya naman, syempre, pag member tayo, pwede rin naman natin ng, dahil bahagi tayo, pwede na kung may mga warrant yung mga nagtatago rito, pwede natin silang maaresto and then maipasa dyan sa ICC. Then third, membership sa ICC daw po will open access, diba? Dyan sa sa international criminal law experts to participate in international bench and bar. Actually, ilang mga Pilipino na po ang mga naging member mula na naging bahagi tayo niyan. Ilan na po ang mga naging member, mga naging judges ng ICC. And then fourth, membership, ICC will provide us with a forum for the politicized, independent, and transparent investigation and prosecution of serious international crimes. Naalala ko nga kahapon, yung sinasabi, yung China ay nag-warning sa ICC regarding sa pag-aresto kay Duterte na wag daw haluan ng politika at pairalin yung principle of complementarity. Yan ang sabi ng China. I don't know, ang gagawin ng China, gigirahin ba nila ang ICC? Now, ito nga, time ni Pinoy. Sabi nga ni Wilfrido Garredo, ni attorney, let us not forget to thank Pinoy. He signed the Rome Statute in the international Rome Statute of the ICC in 2011 after GMA refused to do so during her term despite urging. And he was prescient. He himself was not afraid of being held accountable but made sure others would be. Without the ICC, there would be no justice against Rodrigo Duterte. I agree. Diba? Ayaw man natin noon kay Pinoy, tawagin man natin kalbo, whatever. Pero malaki ho yung ginampanan niya. And besides, kung hindi tayo magpapasalamat sa kanya, pero nagpapasalamat tayo kay PBBM at doon sa 17 mga senador na nagratipikan nito, di ba? Palagay ko, pwede na rin siguro natin siyang pasalamatan na pinirmahan niya ito. Inaprubahan niya yan. So, dalawang presidente po ang pumirma. Unang-una, si ERAP. Kay ERAP ito nakakredit eh. Kasi siya yung pumasok dyan. Kaya lang ang problema ay yung nawala na siya sa pwesto tapos yung mga senador natin, ala-alanganin. Siguro nag-aabang ng bayad. Now, ang masakit lang po sa kalooban dito, nung nawala na tayo sa ICC, ito ho yung pagkakataon na sinayang ni Duterte dito kay PBBM. Ano ho yun? Ang sabi dito, tingnan nyo. Dito ko na, bakit ganito nakako yung naging pananaw ni PBBM pagdating dito sa ICC noong siya po ay naging Pangulo na ng Pilipinas. Ang sabi niya, ang ICC, isa sa unang function niyan ay pumasok sa mga ibang bansa na hindi umaandar ang judicial system dahil may giyera, nagkaroon ng kagutuman, nagkaroon ng tagtuyot, at kung ano paman. Diba? Which is a fallacy. Mali ho yung kanyang sinabi diyan. No? Kung hindi ka naman member ng ICC, hindi ka naman nila panghihimasukan eh. Lalo kung ang mangyayari, ibang organisasyon ang pupunta sa iyo para tumulong, 'di ba? Ngayon, kung hindi naman gumagana ang iyong judicial system, tapos yung meron kasi silang requirement para makapanghimasok ang ICC. Ano 'yon? Kailangan ay war crimes. Tapos genocide, crimes against humanity. So kung wala po yung alinman doon sa tatlo na 'yon, tapos
hindi naman, hindi nag-exist yung mga problemang ganon. Hindi po papasok. Okay? Tapos hindi naman failing yung justice system nila. Oh, hindi ho papasok ang ICC. Yan ang lagi sinasabi ng mga DDS doon, like nila Badonsky. Diba? Na yan ay ginawa ang ICC ng mga makapangyarihang bansa, Western countries, sa kanila para makontrol uli nila yung mga formerly colonized countries nila katulad ng Pilipinas. Para lang ma-justify yung sinasabi nila na nakakasira o nakakaapekto ito sa ating soberanya. Hindi ho, mali sila doon. Now, yung dito kay PBBM, nakakalungkot lang na naging ganito yung kanyang pananaw. So, na yan ang ginagawa ng ICC, pumapasok sa mga, diba, hindi ganon. Unang-una, dumating sa atin ang ICC rito nang hindi naman po tayo nakakaranas ng failure of judicial system. Walang ganon. At yung nagkakaisa, ito yung kanilang unified statement diyan sa resolution na yan . Oh. 'Di ba? Ngayon, sabi niya tayo naman mayroon namang judiciary. I agree. Kaya't bakit kailangan natin na ang ibang judiciary ang papasok dito at maghuhusga sa atin? DDS na pangangatuwiran nito. No? Galing kidigong itong ganitong narrative . Pangalawa, where did they derive their jurisdiction? How did they have jurisdiction over the Philippines? Kasi nga, hindi na tayo member at the time. Diba? Since 2019. Dahil yun ang isang bagay na hindi ko maintindihan. Pangatlo, isn't it this a violation of our sovereignty as a nation state? Yun ang mga tanong muna na sa aking palagay, sagutin muna iyan at ipaliwanag nila sa mga Pilipino kung bakit sila ang dapat magpatakbo ng investigasyon. Alam nyo, palagay ko, gustong mangyari rito ng ating Pangulo ngayon, ito yung nakita ko nga na open window, kumbaga, no? Maging diskurso ito sa mga Pilipino na pag-uusapan na maintindihan ng mga Pilipino gaano kaganda ang meron po tayong membership natin dyan sa Rome Statute. Okay? So, ang hinihingi nga niya may makapagpaliwanag sa kanya at sa mga Pilipino. Ano ang ganda, ano ang buti, ano ang benepisyo ng pagiging member sa Rome Statute. Unang-una ho, ginawa ang Rome Statute o ang ICC para mapigilan kung sakali man merong lumitaw na leader na hindi natin inaasahan na meron palang pusong magiging malupit sa kanyang mamamayan. Like what happened nung time ni Duterte. Diba? Oh, hindi natin alam, walang nakakaalam sa atin noon . Tanging si Miriam Santiago lang ang nag-divulge na hindi nakakatakot na maging presidente si Duterte. Diba? Tapos si Leila de Lima, dahil siya yung nag-i-investigate since 2011 dun sa kanyang, dahil siya ang Human Rights Commissioner. Pero walang naniniwala nun sa kanila . Diba? So, ang purpose po niyan, ginawa itong Rome Statute para maging deterrent, makahadlang doon sa posibleng mapaminsala, mapanakit na rehimen na posibleng umusbong sa isang bansang miyembro nila. Katulad ng Pilipinas, napakaliit na bansa, pero napakabulok ng sistema ng politika rito. Pati na yung politika ng mga Pilipino, ganun din. Nahilig tayo sa patronage. Mahilig tayo sa fanaticism. Ganun tayo mga Pilipino . Kahit na mali na yung ginagawa, 'di ba? Pinupuri pa natin. We still at least try to justify na tama yung ginagawa nun. At pinanggalingan ko din dati yan. Na parang tama na lang yung ginagawa kasi ganito. Hanggang sa dumating yung punto na mahirap kumontra, nakakatakot. Binabansagan ka kaagad na isang addict. Diba? Ganun ang laging nung time ni Duterte. Pero napakaganda. Kasi kung sakali, let's say sabihin natin, tanungin ko kayo mga kapatid, lalo na yung mga DDS, tanungin ko kayo, payag ba kayo na kung si PBBM ang magpapapatay ng Vice President, diba? Baliktarin lang natin. Payag ba kayo na ang susunod na maging
tawag dito, maging presidente ay si Sara. Alam nyo naman yung mindset ni Sara, 'di ba? Oh, ngayon, kung sakali na kung sakali na sabihin natin, yung ganyang takbo ng isip ni Sara, na-manifest na ng ilang beses, 'di ba? Nai-imagine niyang patayin ng Presidente Marcos, putulan ng ulo, tapos meron na siyang kinontratang assassin, 'di ba? Tapos maging presidente 'yan. Yan hong ganyang gawain, kung member tayo ng ICC, at dapat nga po bawal kumalas, magiging deterrent sa kanya ang membership ng atin sa ICC. So magagawa niya hanggang bunganga lang. 'Di ba? Kasi kung presidente 'yan, sinong gaganahan at makapangyarihan, maimpluwensya? Sinong gaganahan na judge ang humawak ng kaso? Sinong biktima ang gaganahan maglakas ng loob mag-file ang kaso dito sa local courts? Pag nagsampa ka ng kaso, buti kung automatic, babakuran ka na ng mga security forces. Hindi naman. Nag-jeep kang pumunta sa korte, mag-jeep ka pa rin pag uwi mo. Di patay ka. Di ba? Kaya ito, napakaganda na membership ito. Ako, naniniwala ako ng ating presidente, gaganahan pa rin ito na bumalik tayo sa ICC bago siya umalis sa pwesto niya. Diba? Kailangan. Hindi po tayo dapat pabayaan ni PBBM na na sa ginawa ni Duterte na iniwan sa bingit ng alanganin ang mga Pilipino sa posibleng pag-iral ng isang malupit na leader. Ang ICC, mula nung naging member tayo, wala naman itong pinagmalupitan . Wala naman itong ginawang pag-control, wala itong ginawang pag-manipula na ganito ang pagpapatakbo ng gobyerno. Ganito yung paghatol ng mga batas, paghatol ng mga akusado. Wala naman silang ginawa ganun sa atin . 'Di ba? Tayo pa nga . 'Di ba? Yung mga katulad pa nga nila Miriam Santiago. May mga naging member na ng mga Pilipino diyan sa ICC, sa International Criminal Court. 'Di ba? Hindi lang din diyan, pati sa ICJ. International Criminal Justice. Ang pagkakaiba nga pala ng dalawang yun, ang International Court of Justice, yung ICJ, ay ang nililitis po nito ay ang estado, bansa. Pero ang ICC po, ang nililitis nito yung individual na promotor. Yun po ang pagkakaiba nila. Kaya nakakalungkot naman kasi hindi pwedeng maging katulad ng lang ni Harry Roque etong si PBBM pagdating sa ICC. Kasi nung araw ho, kapwa ho sila parehong mga mga advocate ng membership natin diyan sa ICC. Pareho silang pinahahalagahan yung human rights ng mga Pilipino. Laban nga po sa posibleng pag-iral ng isang tyrant. At maraming nagulat nung sumali si BBM diyan sa pag-ratify noong 2011. Na hindi nila akalain kasi ang ibinabatong issue sa magulang niya, sa pamilya nila, mga human rights violators. Pero nung mag-ratify yan, sumali siya, so na-save niya, na-redeem niya yung bad image na ibinato sa kanyang pamilya. Diba? Now, dito naman si Harry Roque, ang damuhong ito, sabi rito, noong 2011 daw, Roque was the former co-chairperson of the Philippine Coalition for the ICC. Pinasalamatan si Pinoy sa ating membership sa ICC. Yan. Sabi niya, to be candid, I never thought that membership in the ICC was possible. Ano ba yun? To be candid, I never thought that hindi ko kaya ngayon gayahin. Membership in the ICC was possible, sabi niya. At least before I become geriatric. This is because of many atrocities under both the Marcos and Arroyo regimes that remain unpunished. Okay. So parang alam ko na kung bakit ayaw na po ni Harrieta ngayon dyan sa ICC. Kasi ang gusto lang niya yatang maparusahan etong Marcos. No? Ayaw na rin niya sa Arroyo. Bakit? Kaalyado ng Duterte na . Kaya, in totality, ayaw na niya sa ICC. Kasi,
kaalyado na siya ni Duterte. Di ba? Ah, sinayang ni Roque yung sarili niya. Sabi niya rito, well, it's always a pleasure to be proven wrong. Here, credit should go to both the Senate and the President, Benigno Aquino III. It was the latter who reversed the Arroyo policy of rejecting the ICC as means of ending impunity. So, August 25, 2011 yan. As I ponder on the future of the Philippines, as the latest member of the ICC, I look back to the 11 long years that took the Philippine Coalition for the ICC to finally convince the Philippines to be a member of the court with melancholy and pride. Surely, though we cannot afford to sit long on our laurels, so the path ahead remains long and winding. Be as it may, the message has been sent, no more impunity. Ang ganda ng mga sinabi rito ni Harry Roque, maramdamin, 'di ba? Makatotohanan yung kanyang mga sinabi rito. Kaya lang hindi ko maisip kung paanong nangyari na itong maprinsipyo noon, walang iya napatunayang madadang si Harry Roque lang pala. 'Di ba? Oh, kaya ako naman umaasa ako na hindi magiging pareho ng landas si PBBM at saka etong si tawag dito, etong si Harry Roque na parehong ayaw na sa ICC. I'm still hoping, no, na etong bagong after election natin, bago bumaba si PBBM, maisulong ito. Ang madali lang naman kasi gagawin ni PBBM diyan sa Rome Statute na yan. Ang gagawin niya lamang diyan ay susulat na lamang siya sa kanila na katulad ng ginawa ni Duterte, sumulat sa Secretary General ng United Nations na kumakalas tayo. So kay PBBM, sasabihin lang niya, I am therefore reversing, 'di ba? I-insist lang naman niya yung dahilan nila dati, yung 1 to 4 na binasa ko kanina na statement nila. Na sabihin niya, based on this, on the time that we have, di pala sulat pala yun. Walang boses. Di ba, walang emotions. So, lagi lang niya ron na para itama yung mga pagkakamaling ginawa at ng nakarang administrasyon against impunity, para maiwan ng mga Pilipino na secured laban sa pag-usbong ng isang tyrant, and therefore, minamagaling ko na bumalik sa Rome Statute ang Pilipinas. Yun lang yun. Kasi po, na-ratify na yan previously noong 2011. And therefore, hindi na po kailangan ng panibagong ratification. Diba? Alright? Ay ba, naniniwala ba kayo na gagawin ni PBBM yan? Na ngayon ako naniniwalang nandun na siya sa estado ng pagtatama ng mga pagkakamaling ginawa ng nakaraang administrasyon. At yan ay bahagi ng legasiya na kanyang iiwanan, that he will not let us, di ba, remain na walang kasiguruhan, unsecured against the future emerging tyrant. At ang posible dyan, nakikita natin sa kampo ng mga Duterte. Diba si Baste, sabi niya, pag kami nakabalik, yari Ilocos Norte. Sabi nga niya, talamak daw droga doon. Diba? Alright.